So, ngayong araw, wait lang, titignan natin ang ating bagong contactor galing Lazada. In order ko pa galing Lazada para sa ating 5 pesos car wash. Contactor. Ano nga ba yung contactor? Kaya so, dito yung diagram niya. Hindi ako masyadong magaling sa pagda-diagram, pero alam ko may normally open dito. Ito sa mga to, tsaka normally close. Ito yung magiging actuator nya, 230, 50 to 60 Hz. Tapos ano ba yun, A1 to natin 230 and 230 50 Hz, A1 tsaka A1 A2. So A1 ito yan, A1 tsaka A2. Ito yung magiging pinaka controller. So basically ganito yung gagawin natin. So dito yung live, dalawa. Wait lang, ayaw mag-focus. Naka-manual. Yan. Live yan. Tapos papasok siya sa contactor natin. Tapos nandito yung motor. Kita nyo ba? Yung dalawang kuryente ng motor, kailangan natin ng switch dahil gusto natin ng automated na switch, automated. Kailangan natin ng something na magbubukas at magsasara nito para pag kahit wala tayo, hindi kailangan ng tao para manual na magsara ito, para mag power to, para tumakbo siya. So itong box na to, pwede siya gawing manual switch o relay, pero ito ginawa ko na lang, nanguha na lang ako ng contactor sa Lazada para yung magko-control dito. Paano ba yung diagram yun? Magayan na lang natin to. Yung magko-control dito para magsara ay 220 din. 220 din to. Kasi yung ating power washer, ano siya, 10 amps. 10 amps. Tapos kapag ordinary na switch yung gagamitin natin sa 10 amps, alam ko 10 amps yung nasunog, may 10 amps ako dyan na switch, nalusaw siya kasi sagad yung capacity ng switch. Ngayon itong contactor na to, nanguha ko ng ito, makita nyo 25 amperes na siya. So 25 amperes na yan. Kahit dumaan ng 10 amperes dyan, hindi niya na basta-basta malulusaw. At saka yung 10 amps na current nung motor, yung pang car wash, pressure washer, sulat natin, pressure washer or power washer yung tawag ng iba, hindi kaya ng ordinary na 10 amps lang. So kailangan mo ng something na mas mataas. Ito nasa 25 na to, 25 amperes na to. Tapos yung piso net din, yung coin slot, hindi niya rin kakayanin yung 10 amps. Kaya sakto lang to. Ilan ba to? Ito 9 amps lang, 9 amps, maximum of 9 amps yung pang contact nya. So dun sa piso net, dun sa coin slot, yan yung hinulugan ng 5 pesos. 5 pesos. Pag nagulog ka ng 5 piso, magsesend siya ng kuryente dyan. Magsesend siya ng kuryente dyan. Isasara niya to. Diretso pasok 10 amps. 10 amps ka dito. Ito, baka hindi niya kayanin yung 10 amps. Kasi alam ko, nasa around 4 or 8 lang yung kaya nito. Which is pag 10 amps yan, masusunog yung coin slot mo. 5 pesos. So natin dito, coin slot.
So tama na, kailangan nating i-wire to para matesting. Dahil hindi ako sigurado dito sa normally closed tsaka normally open. O nga pala, yung normally closed lang i-discuss ko na rin. Yung normally closed, NC ang tawag, normally closed. Tsaka NO, normally open. Itong normally closed, kapag walang current, nakasarado siya. So magiging ganyan yan. Pag walang nakasara yan. Tapos pag dilagyan mo ng kuryente, itong contactor, pag dilagyan mo ng kuryente, bubukas yan. Pag nag-fail to, sasarado yan. Kasi nga, normally close. Yan. Pag walang kuryente, naka-close. Yung normally open naman, kapag nag-fail ang kuryente, o kapag walang kuryente, naka-open yan. Pag naglagay ka ng kuryente, doon lang siya magko-close. Nagigets nyo ba? Kaya tinawag siyang normally open, kasi pag brownout, pag nag-fail yan, bubukas yan. Kasi normally open. So dito, dahil gagawin nating switch to ng ating 5 peso car wash, ang gusto natin ay yung normally open. Okay? So normally open, magtatawag ako ng konting tulong kasi mas kabisado ko to. Testing natin kung saan yung normally open by testing the continuity. Yan, tingnan natin sa continuity. Tingnan natin kung gagalaw. Uy, continuity, continue siya. Kaya dito, testingin natin. Tingnan natin dito. R1, R2. Hulaan na lang natin R1, R2. Yun, ito dahil umilaw R1, R2, ito yung normally close kasi walang kuryente, dumadaloy ang amperahe sa gitna. Ibig sabihin naka-close siya kahit walang kuryente. Kapag nagkaroon ng kuryente to, A1 tsaka A2, ito A1, A2, pag nagkaroon ng kuryente, bubukas yan. Gaya ng tinuro ko dito kanina. Normally close. Tingnan natin to isa. Ito. Saka ito. Ayan. Open. Yan yung gusto natin. Kasi, kapag nagkaroon lang siya ng kuryente, tsaka siya mag-open. Nagigets nyo ba? Normally open tsaka normally close. Sige. So ang gagawin ko, tetesting ko to, sasaksakan ko ng live tong dalawa. Live tong A1, A2, saksakan ko. Tapos para mag-close siya, magkakaroon siya ng continuity dito sa 1 tsaka sa 2. Okay? Tapos tetesting din natin to kung mawawala yung continuity nitong R1 and R2. Kung talagang gumagana tong contactor na to. Nga pala, itong contactor na to medyo maingay, may kalog, pero okay lang yan dahil yan yung sa mga contact sa loob, spring tsaka mga coil. Pero huwag natin pakialaman yan. Ang importante, magampanan niya yung trabaho niya bilang contactor. Okay, wala ako ng wire tsaka power supply. Okay, so ito, nanguha na ako ng power. Yan, live yan. Tagalin mo natin yan. Nanguha muna ako ng power. Testing natin. Nakalagay natin sa AC voltage. Tingnan natin kung gagalaw.
Yun, meron, live. Yun, live siya. Kita nyo ba? Live. Yun. Okay. So, kailangan lang natin itong live nito, papasok natin dito para ma-activate ito. Lagyan natin ng, kukuha tayo ng pang screw dito, papasok dito. Itong extension na isa, nanguha ko extension na isa, tatanggalin ko tong outlet, isang ilalagay kong actuator dito. Ito yung parang sisimulate natin na manggagaling dun sa coin slot na bibili natin. Pag naghulog sila ng 5 piso, magkakaroon ng power to, tapos i-activate nito, tapos ito mismo yung magiging switch ng motor, ng pressure washer, magiging switch. Gets nyo ba? Kasi ang issue dati, itong ordinary, tinan nyo, itong ordinary lang, 5 amps lang yan. 5 amps lang yan. Kapag tumatagal yung pressure washer natin, nasa 10 amps, nagiinit to. Nagiinit tong ordinary. Umiinit to hanggang malulusaw na yung gilid, hanggang sa pinakagrabe na, yung mag-start na siya ng sunog. Kaya ang gagawin natin, yung wire na makapal, pasok natin dito, direkta na lang, para ito na magiging switch. Kasi ito rated at 25. Okay? So, ayusin ko muna, pupost ko muna. Ito, lagay ko dito sa ating A1, A2. Okay. Nga pala, tignan nyo din to, itong rating na to, 10 amps lang. Kaya nung ginamit ko to, isa siya sa nagkokos ng init, hanggang kinabahan na ako. Kasi pag galimbawang sunod-sunod na mga nagpa-car wash sa atin, sure ball yan, kasama to sa malulusaw. Kasi itong contacts niyan hanggang 10 amperes lang, which is nasasagad niya kapag umaandar yung pressure washer natin. Ayaw ko naman ganon. Gusto ko kapag iniwanan mo, kapag umaandar, automatic na siya, wala ka nang ibang iisipin. Kaya nag-invest na lang ako dito. Okay, enough for the talking. Tapusin natin to. So dito wala namang stricto, no? Although first time kong gumamit nito, nakikita ko lang sa mga katrabaho ko. Lakasan ng loob. May mga note pala dito. Tignan nyo. Bakit hindi siya mag-focus? Yan. Kita nyo ba? Yun. 0.8 1 to 10. Sa kabila wala. Okay, hindi kakasya to, so kukuha ko ng mas manipis ang ulo. So then, oo nga, no?
Paalala ko lang, pag gumagawa kayo ng mga ganito, mag-iingat na lang sa pagkakuryente. Itong ginagawa ko na to, huwad to, naniguro ako na hindi siya nasaksak kasi live to, live. Pero pwede rin tanggalin nyo yan kasi medyo malayo yung saksakan yan kaya hindi ko na lang pinantahang patiin. Okay, aray ko, yun, natusok na ako ng wire. Makati yun, Makati na mamaya, kakati na yan, Makati na medyo mahapdi. Okay, moment of truth. Okay, so ganyan. Ito ang magiging pinaka actuator switch. Itong kuryente na to ang magsi-switch dito. Magdo-draw siya ng maliit na amperahe kumpara dun sa ito. Pag dinirekta mo tong power supply dito papunta lalabas, hindi kakayanin ng ordinaryong switch o ordinaryong outlet. Testing. Okay. Yun, ready ba? Yun oh. Nga pala, yung tinan nyo. Yun, energize. Ito nga pala ang na nakakontak siya, no? So tignan natin ano nga ba yung normally open dito kanina. Hindi ko na natandaan. So dating gawi, continuity. Yun, continuity. Pag gumalaw yan, continue siya. So normally, yun normally close. Subukan natin lagyan ng kuryente kapag mag-open siya. Normally close yan. Yun, namatay. Yan. Normally close. Kapag walang kuryente, yan, kapag walang kuryente, naka-on, naka-switch on. May mga ibang application yan pero hindi na natin kailangan yan ngayon. Ang gusto natin normally open, walang kuryente, naka-open. Ito normally close. Ulit. Medyo malikot ano. Normally close. Wait lang. Medyo malikot. Yan. Normally close siya. Continuous. Yun, namatay. Yun. Kabaliktaran. Ang gusto natin, normally open. Ito, normally open. Sa number 1 and number 2. Ayan, walang continuity. Nakapatay yung ilaw. Tapos yung kamay nasa 0. Tingnan natin. Yun, yan ang gusto natin. Yan ang gusto natin. No? Pag nagkakurente, naghulog ng piso, magkakakurente ng coin slot, si-switch na yung power washer natin. Okay. So, good to. Ngayon, alam ko na yung wire natin. Wire natin tong 1 tsaka 2. 1 tsaka 2 yung kakailanganin natin. So, punta tayo dun sa ating pressure washer. Dadalhin ko na itong camera, papakita ko sa inyo. So, ito medyo maaraw. Doon nakatalukbong siya kasi umulan ng mga nakaraang araw. Ito yung sinasabi ko. Kapag dinidirekta ko to dati, mga nakaraang araw, yun, sobrang init. Kasi nga nag-i-spark pa yan umiinit to hanggang magsimula ng malusaw. Kasi ang rating nito hanggang 10 lang. Yan 10. Kapag tumatakbo yan na walang tubig, 10 amperes na yan. Pag nagkatubig, tumataas pa. So, ulit, titestingin natin to ulit na may camera kasi hindi ko to na-testing ng mga unang sabak ko nitong aming power washer. So, linis muna. Linisan ko muna siya. Medyo umulan na nakaraan, medyo malakas yung hangin. Kaya may mga dahon-dahon. Titis natin may tubig. Hindi natin. Right, ito lagi naka-switch. Tapos yung outlet doon, dadala ko dito ng same extension, dadalhin ko dyan. Tapos sukatin natin ng yung watt hour meter ko. Okay, pupus.
Yan. So, nandito ngayon ang ating multimeter. Actually, ano to watt hour meter. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nalusaw na siya. Dumikit na dun sa loob yun, nilusaw niya na. Hindi ko na maugot to. Pero yan, nakita ko nung mga naugot siya, rated siya ng 10 amps. Yan o, 10 amps. 10 amps, 250 volts alternating current. Okay, ganyan din yan, kaya nasunog siya. Dumikit. Ito, pwede ko pang tanggalin. No? Okay, tingnan natin. Bali, titignan natin kung ilan ang dinodraw nung washer natin kapag direkta siya sa saksakan. Tsaka titignan natin kung ilan ang dinodraw nito para mabawasan ng init yung ating saksakan. Ito ang iinit kasi nandito yung contact. Okay. So, popos ko muna. Lipat tayo doon. So, alright. Okay. So, dito tayo. Live current. Yan. Kapag umandar to, tingnan natin, kapag ito sinaksak ko dito, tingnan natin kung ilang current yan. Yan, lagay natin sa amperes, volts. O, tingnan nyo, may voltahe na yan. Nasa 232 volts siya. 59 hertz. Ito, dito ako medyo mas concern sa amperahe. Sasasak natin yan, may laman tubig. Tingnan natin kung ilan ang operating current niya. Kikita nyo ba? Kasi hindi wait lang, iayos ko lang. Ayan, no? Yung ito ibabalik ko lang dun sa timba para hindi sayang. Ito, ibabalik ko lang siya dun sa timba para hindi masayang. Paikot-ikot lang dyan yung tubig sabay. Sasayangan tayo ng tubig kapag nagte-testing tayo na. So papaikot-ikot ko lang para hindi siya lumipad. Nung nakaraan lumipad, muntik na akong tamaan. Okay, yan. So literally paikot-ikot lang yung tubig yan. Titignan natin kung ilan ang amperahe nito. Medyo marumi pa dito sa aming lugar, no? Pero good na rin yan. Tingnan natin. Kita nyo ba? Iayos ko na yan. Okay. So may tubig doon. Tingnan natin kung ilan ang amperahe niya ng may tubig. Kita nyo ba? Hindi mo nakita. Wait lang, medyo pangit tong pistohan natin So yan. Okay, kikita nyo ba? 6 10 10.6. Magsisimula ng uminit ang ating saksakan dyan kasi sagad na siya. Okay, dun, nag-spark. 10.6 na 600 watts. May laman tubig yun. Hindi pala 600 watts. Yan, 2.5 watts siya, mga kaibigan, ang pinaka-high. Ngayon nasa 700. Ayan, 769 watts. Nagawa ko ng dapat dito ginigila. Sigurado natin na may tubig na lumalabas. Ayun, meron na nga, no? So, ganyan. May tubig na lumalabas. Yun, namatay. Bakit kaya?
Umurong yung ating power. Umurong. Lang, iayos natin. Medyo nadali tayo ng vibration. Yan. Ay, nag-spark. Overload. So, literally, nasa 10.16 ampere siya. Operating yan, may tubig, nakasagad. Tatanggalin natin yan kapag dito natin ito sinaksak sa ating compactor. Okay, 11 yun, 11 pa, 12, 13, 15. So, 10, ano? Nasa 10 siya. I-rating natin. Okay. So, tingnan natin yung mamaya kung ilan ang kakainin yan. Stop ko muna kasi mag-iinit ang ating yan. O yan, nag-iinit na siya. Yan, nag-iinit na siya, kaibigan. Yan, mainit. Ito ang ayaw ko. Kasi nga, itong mga contact na to, rated lang siya sa 10. Okay? So, lagi nakasagad. Ito, 10 din. Pero yung wire, kaya naman ng wire. No? Kaya naman ng wire. Ito lang yung mga contact dito. Mainit. Simula siya mainit, oh. Okay. Yan ang susolusyonan natin sa contactor. Kasi malamang sa malamang, itong kinakain na 10 amperes nito, hindi rin kakayanin nung coin slot natin. Kasi computer lang yung binibit-bit nun. So, kailangan natin ng mas mataas na rating kapag kumagat yung ating mga contacts. Alright. Tatanggalin muna natin to, pero siguraduhin nyo muna na naka-de-energize to, itong extension na to. So, check natin. 250 volts. Energize siya. Ayun, energize. Kikita nyo ba? Energize po siya. Yan. Yun, saksak natin. Yan, energy siya. So, kailangan tinugutin doon at i-secure na wala na ang kurente niyan. Bagay kami puso na. So, alright. Balik tinanggal ko na. Paano ba to? Yan, sisilaw. Yan. Okay. So, tinanggal ko na yan. Kahit saan natin tignan, wala nang galaw. Okay. Alright. So, dito nga pala, no? Sa ating terminal, wait lang, sa ating terminal 1 and 2, ito lang yung normally close. Wait lang, nasisilaw siya ng sinag ng araw. Ito lang yung normally close, yung 1 tsaka 2. So, kailangan ang padali natin dito ay yung live wire, tapos yung ground, yung neutral direkta na lang natin dahil isa lang yung kayang kontrolin ito, which is ganoon naman talaga.
1 tsaka 2, yung live lang yung parang magiging switch. Okay, gets nyo ba? So isang wire dito lalabas kapag nag-contact, tapos isang wire pagdugtungin dito, no, parang babypass dito. Okay, balik tayo. Medyo masinag ng araw kaya nasisilaw. Pagpasensyahan nyo na kayo mga bashers kung meron man, dahil sigurado ako maraming basher dyan. Hindi naman tayo magaling, no? DIY lang tayo. Turuan nyo na lang ako kung alam nyo may mali ako, o kung mas magaling kayo, turuan nyo na lang ako. Okay, so papost ko muna kasi sayang ang ating time, para makapag-focus din ako sa pag-assemble, no? Right, so habang nag-aayos ako dito, no, nakaisip ako ng mas magandang paraan para mai-explain yung aking idea bakit kailangan natin ng contactor. So nakita nyo naman kanina na itong direktang saksakan na to, yung kinakain ng motor natin ay 10 amps, which is lahat ng saksakan natin umiinit. So kailangan natin ng something na makakapagpababa ng amperahe ng saksakan, no? Itong contactor, ito na yun. Para mapatunayan sa inyo, titesting natin yan ngayon kung ilan ang kinakain niyang amperahe. So kanina pag ang sinasaksak natin, naka-wire to, no, naka-wire tong dalawa, ito tsaka yung dulo nasa contactor. Kanina yung motor pag sinasaksak natin nasa 10 ampere siya, 10 ampere. Ngayon lagay natin sa, wait lang, yan, ilagay natin to sa amperahe, volts, yan, amperahe. Ngayon kapag yung motor ang isasaksak natin sa coin slot, iinit at iinit sigurado yung coin slot. Ngayon itong contactor, pag ito ang sinaksak natin, ito yung contactor, hawak ko, pag sinaksak natin to doon sa coin slot, alimbawa ito yung coin slot, ang kakainin lang ang amperahe niyan, pag nagulog siya ng 5, ang kakainin lang yan. Pakinggan nyo, ha. Bakit wala? May voltahe siya, pero bakit wala? Yun. So naglolo ko na tong adapter natin, siguro dahil sa pagkakasunog. Iulit natin. May voltahe siya pero wala siyang contact amperahe. Ito. Yun, nag-contact siya. May voltahe, walang amperahe. Hindi umaabot. Kanina na-testing ko to, hindi siya kumukontak ngayon. Yun. Naglulo ko na to dahil nga sa kanyang yan, ito yung amperahe niya, 0.01 lang. Ulitin natin, pag nagulog sila ng 5, ito yung sasasak natin sa ating coin slot para kontrolin yung ating contact ng motor. Ito, coin slot, pag nagulog sila ng 5, ang kakainin amperahe lang ng contactor natin ay 0.01 ampere, which is katumbas ng 0.8, katumbas ng 0.9 amps, 0.9 watts. Balik natin sa amperahe, voltahe, yan, yung amperahe yan. Medyo nagluloko, 0.0, nagluloko na to, nagluloko to dahil nga sa kanyang pagkakasunog.
Yan, tingnan natin ulit. Yan. Pero narinig ba nagko-contact? Yan, nag-contact siya. 0.012 012 amperes lang versus 10 amperes. Yung 10 amperes, sure ball, umiinit yung saksakan, sure ball na hindi rin kakayanin ng coin slot. So, anong advantage ito? Kapag gumamit tayo ng contactor, ang sasaksak natin sa coin slot ay ito, yung contactor. Tapos, itong contactor, siya yung mag-switch, magpapatay sindi sa ating motor na hindi nadadaan sa mga ganitong saksakan, which is rated lang sa, inulit ko, rated lang sa 5 amperes. Ito 5, tapos ang kakainin ng motor mo 10 amperes. Sigurado yon, sunog ka nun, lusaw muna bago sunog. Okay, so tuloy ko muna to dahil na-explain ko na yung pinaka-idea. Tutuloy ko na lang to, papakita ko sa inyo mamaya ang kalalabasan. Habang nagpapainit tayo ng ating soldering lead, soldering iron, dahil nga nabanggit ko sa inyo kanina, ang kokontrolin ng contactor natin ay yung live wire. So dito sa ating saksakan, kailangan natin hanapin dyan yung live wire, tapos yung ground diretso sa motor, yung live wire siya yung dadaan dito sa normally open contacts ng ating contactor. So gagawin natin yan sa pamamagitan ng ating multitester. Lagay natin sa 250 volts na alternating current. Yung isa, sasaksak natin sa lupa, yung common sasaksak natin sa lupa, yung black saksak natin sa lupa, tapos yung red saksak natin doon sa terminal ng ating saksakan. Pag gumalaw yan, ibig sabihin yung difference ng lupa at yung outlet ay nasa 200 above 200 na voltahe, which is ang tatapatan nito ay siyang live wire kasi naka-ground yung isa sa lupa. Wait lang, iayos ko lang, medyo magulo. Ayan, kikita nyo ba? Medyo mataas, ano? Mataas yung ating tripod. Babawasan ko ng taas. Hindi ako kampante, sumasakit na yun ang ulo ko. Okay, so ganyan na nga. Uy, susunog na yun. Okay, yung ito gagaraw natin sa lupa, tapos ito saksak natin doon. Kung alin ang tatapatan yan, gagawin tayo sa lupa. Nagawa ko na ito ng ilang beses. Kung alin ang tatapatan itong red at gumalaw yung ating multitester, siya yung live wire. Okay, ayun, 250 volts, nakita nyo ba? Hindi siya 250 volts eh. Wait lang, ayusin ko lang yung tripod. Nakita nyo ba? Oops, bakit ayaw gumalaw? Nakita nyo, ito yung ground natin, nakasaksak sa lupa. Tatanggalin ko itong red. Yan, tanggal red. Bagsak ang ating multitester, saksak. Ayun, so ito yung side na to, ito yung side na live, ito yung ilalagay natin sa ating contactor. Yan, babagsak, tataas. Yan, okay, nagets nyo na ba kung paano maghanap ng live dito? Extension lang to ha. Kung napagbaliktad nyo doon sa mismong plug nya, babaliktad din yan. So ngayong configuration na ganito, nasa left side yung ating live, dahil yun ang pagkakasaksak natin sa kabila. Okay, so kaya na sinabi ko, yung live siya yung dadaan natin sa contactor, kaya gagawin ko na ngayon. Papakita ko sa inyo mamaya. Nanguha ulit ako ng ating wire. Ito mabilis ang trabaho lang to, no? Kaya huwag nyo munang masyadong ginajudge yung trabaho ko, kasi gusto ko munang ipakita or matesting sa sarili ko na gumagana nga siya. Yung contactor, magana nga siyang load ng ating coin slot. So makinig muna
Inuulit ko, mabilis ang trabaho lang to, madumi to, medyo unsafe. Yun, medyo konting paunawa na lang, konting pag-unawa na lang. Ulit ako ng wire. Unsafe to, kahit ako alam ko sa sarili ko. Ito yung live na gagawin nating wire ng ating contactor. Ito. Lagay natin sa contact number 2. Okay. Yan, sa contact 2. Yan. Unsafe to Inuulit ko, unsafe. Dahil nga mabilisan lang. Gusto ko lang matest habang bakasyon ko ito. Tapos, tingnan nyo. Yung isang wire nito na nakasaksak sa plug kanina, pipili lang kayo dyan sa dalawa. Ito dirugtungan ko na, saksak natin mamaya to sa ground. Ito papadaanin natin sa contactor, dalawa yan lalagay natin sa line 1, contact terminal 1. Unsafe to mga sir, mga mama. Unsafe pa tong testing natin kasi gusto ko lang ng mabilisang testing. Depende na sa inyo yun. Ayun, kung gagayahin nyo yung ganito. Yan. Tapos itong isa sa contact 2. Okay. So yung live natin kanina sa left side. Wait lang, hindi ko makita sa ating camera. Ito live, inuulit ko, unsafe ito, huwag nyo masyadong gayahin. Ito live, siya yung dumaan sa contactor natin papunta motor. So itong live, saksak natin sa, tanggalin ko itong live, saksak natin sa left kasi nga nandito to kanina, nandyan yung live live side. Tapos yung ating ground, ito yung sinasabi kong ground, didiretso lang yan, hindi yan dadaan sa ating contact. So sa right yan. Wait lang, ayusin ko lang ng medyo hindi tayo makakuryente. Yan, ito ground. Yan. Tapos ito yung magiging saksakan natin papunta sa coin slot, which is nagkukonsumo siya ng below 1 ampere. Ilan na yun, hindi ko na matandaan. 0.012 ba yun? 0.012 amps versus kapag ito yung sasaksak natin, itong direktong motor, saksak natin paulit-ulit na lang, paulit-ulit yung sinasabi, kakain siya ng 10 amps, which is baka pwedeng masunog yung ating coin slot. Mas malaki ang gastos. So ito na, testing natin. Dapat aandar itong bomba. Check nyo muna yung motor, baka may umipit. Okay, so pagkalaglag ng 5 piso sa coin slot, magkakakuryente yung pagsasaksakan natin ito. Nagigets nyo na ba? Ganyan. Pag nagkakuryente ito,
galing coin slot under yung motor. 5 pesos. Wala. Good. Loose contact lang pala dito. Okay. Under na. Ibig sabihin, ito, magaan na siyang bibit-bitin ng ating coin slot kasi nandito na lahat sa contactor yung load na 10 amperes. Obserba natin yung wire kung umiinit. Obserba din natin to kung umiinit. Mag-ingat kayo kasi live yan. Hindi nyo masasabi yung trabaho natin na mabilisan. Baka may mga naka-osling wire, makuryente kayo. So ganyan, ito tandaan nyo ang nasaksak natin sa coin slot na siyang magpo-control dito ng on tsaka off. Okay, ginamit natin normally open. So halimbawa naubusan na ng timer yung coin slot natin, ubos na yung 2 minutes, minsan 3 minutes, mawalan ng kuryente yung ating coin slot. Ito yung pinagsaksakan natin, mawawalan ng kuryente. Pero what if nagulog ulit sila ng 5 piso, yung coin slot magkakaroon ng kuryente, under ulit. Yan. Yan, diba? Yan. Yun. Yun. O, diba? Ito, bali ito. Ulit ko, 0.012 amperes na lang yung kakaining amperahe doon sa coin slot. Versus kapag itong motor ang direktang ilaglag, direktang isaksak doon sa coin slot, 10 amperes ang kanyang kakainin, which is maaring ikasunog ng ating coin slot. So dito, mula dito sa ating experiment, good na tayo, no? Napakita natin yung pinaka, magulo nga lang, pero naipakita natin yung ating pinaka control idea automation, kung tawagin, pinaka automation ng ating lumang pressure washer papunta sa 5 pesos 5 pesos car wash na ating balak gawin sa future. So ayusin ko muna to, tapos bibili ako ng coin slot para mai-set up na natin to. Kaya kung hindi pa kayo naka-like tsaka subscribe sa akin channel, i-like nyo muna tong video na to kung medyo nag-enjoy kayo. Tapos mag-subscribe na rin kayo kasi susunod kong i-upload dito ay yung paggamit ko ng coin slot. Bibili ako ng coin slot, paggamit tsaka pag-connect ako ng lahat-lahat. So coin slot, pressure washer, tapos yung heavy duty na contactor natin, kumpleto na. Ang gagawin ko na lang sa susunod after nun ay yung drum. Na-order din ako ng automatic level controller ng drum. Papakita ko sa inyo ito. Itong lumang drum namin, pinaglagyan ng mga gamit ng kapatid ko, mga papel-papel, libro, notebook, basura. Yan, lalagyan natin ito ng tubig. Tapos automatic din yung level para pag kumonte, hindi na natin pupuntahan na sisindihan ng gripo. Kusa na siya mapupuno. So magkakaroon tayo ng fully automated 5 pesos car wash. Ito, tinakita nyo medyo madumi, no? Pero syempre, kaya nga nasasabi ko kanina, mabilisan lang yan, tapos temporary. Hindi pa yan yung pinaka final natin. So wala na siguro. Mag subscribe kayo dahil mas maganda ang kalalabasan nito, o mas marami pa ako may share. Masusubaybayan nyo ang aking pagbuo ng 5 pesos automated car wash. Okay, thank you.